Sa isang maliit na bayan, may isang batang nagngangalang Lia na mahilig sa mga lumang aklat. Isang araw, habang naghahalungkat siya sa lumang tindahan ng libro, may napansin siyang isang sobrang luma at alikabok na diary. Dahil mahilig siya sa kwento, binili niya ito sa halagang 5 piso. Pag-uwi niya, agad niyang binuksan ang diary. Sa pagitan ng mga pahina, may natagpuan siyang isang lumang liham na may nakasulat. Sa makakahanap ng liham na ito, ikaw ang tanging pag-asa ko. Hanapin mo ako sa ilalim ng lumang puno sa parke bago sumapit ang hating gabi. Nangilabot si Lia, pero sa kanyang kuryosidad, nagpasya siyang pumunta sa parke. Madilim na nang makarating siya doon, at ang ihip ng hangin ay tila bumubulong ng isang lihim. Sa ilalim ng matandang puno, may nakita siyang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Dahan-dahan niya itong binuksan at sa loob nito ay may isang gintong kwintas na may nakaukit na pangalang Elena. Biglang may malamig na hangin na dumaan at isang boses ang bumulong sa kanyang tainga. Salamat, napalaya mo ako. Nagtayuan ang kanyang balahibo. Mabilis siyang tumakbo pauwi, hawak ang kwintas. Ngunit mula noon, nagsimulang magpakita si Elena sa kanyang panaginip, tila may nais pang ipabatid. Ang misteryosong liham part 2. Simula nang matagpuan ni Lia ang gintong kwintas at ang mahiwagang bulong sa kanyang tainga, hindi na siya mapanatag. Bawat gabi, sa kanyang panaginip, lumilitaw ang isang babaeng may mahabang buhok at mapupungay na mata, si Elena. Hindi siya nakakatakot, ngunit may lungkot sa kanyang mukha. Isang gabi, sa kanyang panaginip, lumapit si Elena at sinabi, Lia, ibalik mo ako sa aking tahanan. Doon ko matatagpuan ang kapayapaan. Nagising si Lia na may kaba, ngunit determinado siyang sundan ang misteryo. Sa kwintas ay may maliit na nakaukit na address, Sta. Maria, 1874. Paghahanap sa tahanan ni Elena. Kinabukasan, naghanap si Lia ng impormasyon tungkol sa Sta. Maria. Natuklasan niyang ito ay isang lumang mansyon sa gilid ng bayan, matagal nang iniwan at sinasabing may nagpaparamdam. Pagdating niya roon, nakita niya ang lumang bahay na halos nakabaon sa alikabok at damo. Habang naglalakad siya papasok, may narinig siyang mahihinang yapak sa itaas. Hindi siya nag-iisa. Dahan-dahan siyang umakyat sa lumang hagdanan. Sa dulo, may isang saradong kwarto na tila matagal nang hindi nabubuksan. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinihit niya ang seradura. Sa loob, nakita niya ang isang luma at sirang kama. Sa ibabaw nito ay isang itim na kahon, katulad ng nakita niya sa ilalim ng puno. Binuksan niya ito at sa loob ay may isang lumang litrato, isang batang babae na may hawak na parehong gintong kwintas. Sa likod ng larawan nakasulat, Elena, 1874, na wala, hindi na nakita pang muli. Ang nawawalang lihim. Napagtanto ni Lia ang katotohanan, si Elena ay isang batang nawala mahigit 1 siglo na ang nakalipas. Marahil, hindi niya nahanap ang daan pauwi, at ang kanyang kaluluwa ay nanatili sa pagitan ng mundo ng buhay at patay. Dahan-dahan niyang inilapag ang kwinta sa kahon at sinabi, Elena, narito ka na. Makakapahinga ka na. Biglang bumigat ang paligid. Isang malamig na hangin ang dumaan, at sa salamin, nakita niya si Elena, nakangiti, bago tuluyang naglaho. Kinabukasan, bumalik si Lia sa parke. Sa ilalim ng punong pinagmulan ng misteryo, wala na ang lumang kahon. Tila naglaho na rin ang lahat ng bakas ng liham. Ngunit sa kanyang kwarto, natagpuan niya ang lumang litrato ni Elena, ngayon ay malinis at bago, na parang kagabi lang iyon kinunan. Hindi niya alam kung paano, pero isang bagay ang tiyak, natagpuan na ni Elena ang kanyang tahanan. At dito nagtatapos ang kwento. Wakas. Maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento.